Clippers pumayag ng ibigay si Paul George sa Los Angeles Lakers at Jrue Holiday dapat na daw isama sa mga future Hall of Famers. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan mga tropa, baka pwede ka mag-subscribe sa aking channel para manalo kayo ng tropang basketball jersey. Maraming salamat mga tropa. Let's go! Dito muna tayo mga tropa sa susunod nating pag-uusapan sa lumabas na trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers. Ayon nga po mga tropa sa kalalabas pa lamang na balita ngayong araw, hindi pa rin nga po nagkakasundo ngayon ang Los Angeles Clippers at ang kampo ni Paul George since ayaw nga po nila ito bigyan ng maximum contract dahil below minimum na lang nga po ang kayang ibigay sa kanya ngayon ng Clippers na ayaw rin naman nga po natanggapin ni Paul George. Kaya wala na nga pong ibang choice to si Paul George kundi umalis na lamang sa Clippers sa pamamagitan ng pag-decline nga po niya sa kanyang natitirang player option upang maging isa na nga po siyang ganap na unrestricted free agent kung saan pwede na nga po siyang lumipat at makapirma na ng kontrata sa ibang team. At kung hindi naman nga po mangyayari yan, ay pwede na naman nga po siyang mag-request ng isang sign and trade deal sa Clippers ngayong off-season. At base nga po sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw, kung si Paul George nga daw po ang tatanungin, mas gusto pa rin niya nga po manatili sa Los Angeles. Gayong hindi na nga po sila magkakaproblema dito dahil dito naninirahan ng kanyang pamilya. Kaya suggest nga po ng dating NBA player na si Kenyon Martin na lumipat na lamang ito sa team ng Los Angeles Lakers. Matagal na rin naman nga po naglalaro si PG-13 sa Clippers ngunit hanggang ngayon ay laging bigo nga ang kanilang kampanya. Kaya mas mabuti na lamang nga po na maglaro ito kasama sina Anthony Davis at LeBron James na posibleng manalo ng championship next season. At base nga po sa lumabas na balita, maaari rin naman nga na po i-offer ng Lakers ang kanilang players na sina Austin Reeves, Rui Hachimura at ang kanilang 17 overall picks sa darating na 2024 NBA draft upang makuha nila itong si Paul George mula sa Los Angeles Clippers. Anong masasabi nyo dito mga tropa? Dapat bang bitawan na ng Lakers si Reeves at Hachimura para makuha si Paul George? Pakikomento naman sa ating comment section. Ngayon ay tumungo naman tayo dito kay Jrue Holiday. Sa henerasyon nga po nila kapag sinabi mo nga ang mga best point guard ay papasok nga sa usapan ay sila Stephen Curry, Chris Paul, Russell Westbrook, Kyrie Irving. Hindi mo nga dyan maririnig na mabanggit ang pangalang ni Jrue Holiday. Ngunit ngayon nga po ay posibleng siya na ang sumusunod kay Stephen Curry sa most impactful player sa mga point guard na ito. Base sa Team USA lineup ngayon na ipapadala sa Olympics, mas pinili nga po nila si Jrue Holiday over Kyrie Irving, James Harden, and Russell Westbrook. Posibleng mas mataas nga ang mga peak o mga prime ng mga player na ito. Subalit mas matagal nga na epektibo si Holiday na naglalaro ng winning basketball. Sa mga hindi nakakaalam ay na-draft nga si Jrue Holiday bilang ang 17th pick noong 2009. Same draft class nga sila nila Blake Griffin, Stephen Curry at DeMar DeRozan. So matagal na din na nga mga tropa si Jrue Holiday sa NBA. Sa draft class nila ay sila na nga lang na tatlo nila Stephen Curry at DeMar DeRozan ang nananatiling relevant. At sa ngayon, si Holiday ay two-time champion na, two-time All-Star, three-time All-NBA Defensive First Team, three-time All-NBA Defensive Second Team, Olympic gold medalist and considered as one of the best defensive players of this generation and one of the best defensive players of all time to not win a Defensive Player of the Year award. At sa palagay nyo ba mga tropa ay sapat na ang nagawa ni Jrue Holiday upang maisama ang kanyang pangalan sa mga Hall of Fame? Anong masasabi nyo dito mga tropa? Pakikomento naman sa ating comment section.